Wala ng pag-asa yan. Talagang kulaong na yan, di ba? Wala nang pasubali. Kulaong na talaga yan. Sa kaya kumukuha ng kapal ng mukha si Kulaong, ano? Natatakam tuloy ako. Ayun. Matakam ka, ate. Ako, at least ako, muntik ko na matikman. Ikaw, di mo pa natitikman, natatakam ka na, di ba? Hindi kasi nagtagpo-tagpo yung mga ano namin, oras eh. Ito nga si Kuya Henry, nasa kabila lang, sa may ano lang. Tapat lang, Guadalupe, sus Mariosep. Andun lang pala. Eto, punta na tayo dito kay Food Genius kasi andito yung video na ating re-reactionan. Naku, alam niyo sa totoo lang kawawa ang mga kalaban ni Kulaong sa sa kasuhan kasi alam niyo naman si Kulaong napakalakas sa lahat. Okay. Okay. Ito, unahin na natin to, putya. Pati si Bungo kakabili lang na ng iPhone at motor kakasuhan na ni Kulaong daw. Totoo ba yun? Kakasuhan ni Kulaong si Bungo, kakabili lang ng motor saka ng iPhone Grabe naman yun. Sabi dito ni Food Genius, yaman talaga ng bida. Teka, patay ko lang tong Yaman talaga ng bida, iba pang abogado hahawak sa kaso ni Bungo TV. Sino naman kayang OFW ang magdo-donate ng pinagpagura nilang pera para ibigay kay Norman? Parang Netflix series na bawat episode, bagong abogado. Ayun, yun pala yun. Pakinggan nga natin. Sabi ni Kenneth Curl Manansala, boss yung Bungo TV, pagbigyan mga minsan. Diyos ko, papampam lang yun. Wala ibubuga yun. Papampam lang yun. Actually, nung din January pa, pinag-aaralan na ng mga abogado ko kung ano yung pwede ikaso sa kanya. Dapat sasampahan ko siya sa Cagayan. Inisip ko baka ma-dismiss, lack of jurisdiction. So, sa Isabela sana. Hindi ko pa na uli nakakausap yung abogado na gagawa ng kaso para sa kanya. Kasi, bawat isang tao, ibang abogado hahawak. Ganun. Tibay talaga ni Idol. Ibang abogado hahawak bawat isang tao. Sabi ni Ice, bobo po ako. Bobo po ako, binasa naman ni Kulaong. Mga abogado na naman. Yun nga, nako, mga abogado na naman daw ang hahawak ng mga kaso. Hoy, wag na, Kulaong. Grabe ka naman. Hindi ka naman inaano ni Bungo. Tito nga tawag sa'yo Ginagalang ka nga niyan Diba, Jonahib? Masyado naman to si Kulaong. Tumatanggap sila ng bulk order, guys. Order na kayo. Just Eat Palabok. Meron po sila sa Caloocan at sa QC. Ay, meron pa sa QC? Matindi pala talaga, no? Ikaw di ka nagbasa ng comment Alin ba? Saan? Yung araw na yun. Nagmamadali na ako Pwede ka naman mag-PM sa akin Okay. John Nahib, ayan, hello po. Ate Mayet, mga abogado na naman. As usual. Napaka-baboy. Ayun nga, ganun talaga si Kulaong.
Ate Macha Mochi, kakain pa naman ako. O, yun nga. Oo, ganun nga yan. Joka. Wala kang abogado, pilingero, kero-keropi. Oo, nga eh. Matindi ka pala gumiling Kuya Mac Pandayo. Ala na, putya. Binlock ng ano. Na-block po yung video. Bawal pala yun. Yung ganun. Yung inasinang bulate moves, bawal pala yun. Joka, isa lang talaga. Isa lang. Tandang Sora, Just It Just It Palabok, Tandang Sora, Tandang Sora branch. Naku, yung mga taga-QC dyan. Ate, nandun ako sa may Sergeant Esguera nung nakaraan. Sayang. Pinatisang bulate. Hindi, inasinan. Kaya patis, wala yun. Inasinang bulate moves. Yun ang pinakita ko dun eh. Lalo na nang tumugtog yung Dancing Queen. Nadali tayo ng copyright. Tignan nyo, di nyo na makikita yung video. Kasi ang tad ng copyright. Lahat ng kantan tinugtog doon may copyright. Parang nasa 100. Lang yan. Pag ganun talaga kapag may may music sa live eh. Nung tumugtog yung Dancing Queen Dancing Queen. Doon na ako napasayaw eh. Kuya Edward Luna, hello po. Alam niyo si Kulao, pwede naman niya hindi sabihin to eh. Pero di ba, bakit pa kasi sinasabi? Bakit pa sinasabi na na may mga ganyan na kaso-kaso, 'di ba? Alam naman niyang wala siyang ibang abogado. Wala ngang pambayad sa abogado. Okay, ito pa oh. So, panoorin natin. Tensya na ngayon lang kasi ako nagtitingin dito kay kay Food Genius, hindi. Yung kaninang nakita ko, yung isang yung nababanggit ni Kulaong yung yung sabi niya, hindi siya magpapapigil ba? Parang ganun kung kailangan daw, habang buhay niyang kakasuhan sila makagago. Diyos ko. Ano bang katarantaduhan yung mga pinagsasabi nito si Kulaong? Habang buhay kakasuhan eh. Yun nga lang mga kinaso sa'yo ni makagago, hindi mo masagot, magkakaso ka pa. No, sir. You should also sue Bungo TV. Sabi ni Micaela Mitch, hindi sir, dapat kasuhan mo din niya si Bungo TV. Apakayabang din. Hindi, yung kasing kayabangan, Micaela. Momokat, pa-shoutout daw. Yeah, Micaela kasi yung kayabangan, karapatan ng bawat tao yumabang eh. Mainis na lang tayo, pero karapatan niya yumabang. Ang pinag-aaralan ko kasi, yung magsasabi siya ng pangit, foul, laban sa akin. Kulaong. Eto. Kakasuhan mo pala kapag nagsabi ng pangit at foul sa'yo. Pangit, foul. Kasuhan mo na ako. Pangit ka, foul. Yan. Kasuhan mo na ako, Kulaong. Kasi yung pagtawag sa akin ng Norman, hindi na natin... Alam nyo nagseselos ako dito kay Bungo. Bakit si Bungo? Kakasuhan ni Kulaong. Bakit ako hindi ako kinakasuhan ni Kulaong? Alam nyo, eto, tingin ko. Siguro naisip ni Kulaong, number 1 vlogger ko to si Makmak. Love na love ko to dati. Tinatawagan ko to 10 oras ng gabi. Babayad ako 15,000 para lang makagamit ng cellphone para matawagan ko si Makmak Pablo, tapos kakasuhan ko lang ngayon. Wag na. Si Bungo na lang. natin pwede ikaso sa kanila eh. Bakit? Kilala naman ng taong Pilipinas. Ay. Yes, sir po. Itong babae ko. Warrant of press na naman yata yan Picture ko sa inyo. Papapicture sa akin. Sandali lang. Tapusin ko lang yung live ko. Sandali, may magpapapicture, ha? Gusto nyo makita? Para kinabahan si Kulao, para namutla bigla. Kala, warrant of arrest na naman eh. May nagpa-picture nga talaga nakilala yung sikat na scammer.
Oh, yun yung nang-i-scam ng mga OFW, si Francis Leo Marcos, pa-picture tayo. O, ayan, kasuhan mo si Big Mama. Ayan, o, pangit ka daw. Ayan, o. O, Big Mama, Kulaong, pasok, kasuhan mo na to si Big Mama, pangit ka daw. O. O, diba? Ito pa, si Kenkel. O, ayan, o, kasuhan mo na yan. O, eto si Macha Mochi, pinagtatawanan ka sa Kasineri Green, no? Oh. Ay, si Ate Mayet, pinagtatawanan ka. Nako. Boss Mac, mukhang allergic sa'yo si Kulaong. Hindi naman siguro, ano? Hindi naman siguro allergic. O, si Kenkel, ayan, o. Ah? Literal, pangit, Paul. O, yun nga, eh. Paul! Traveling! Paul! Ano tatawag doon? Yung ano? Yung, flagrant Paul! Ah? Hindi siguro siya allergic. Ang ano lang niyan, siguro naisip ni Idol Kulaong. Baka iniisip niya, putya, kakasuhan ko to si Makmak eh. Wala namang kwenta to, wala namang pera to. Wala naman ako mahihita dito. Diba? Oh. Ay, hindi, safe ka, Exilog, kasi mali yung spelling ng Paul mo eh. Ayan, no. Fowl. Kaya safe ka, hindi ka makakasuhan. Eto, pasok na pasok si Katrina Love. Pangit na Paul. Ate Macha Mochi, pangit ka talaga, Norm. Paul na Paul ka na, amoy mo. Si Ate May, naku, 3 counts yan. Ate Ira. Okay lang ba, Ate Sai? 3 counts yan. Sabi mo, pangit. Diba? Ito si Kulaong, tingin ko, kaya hindi niya ako makakasuhan o hindi niya ako kinakasuhan kasi alam niya naman na ano, na malaki naging gampanin ko eh kung bakit siya lumakas sa SOCMED. Kung bakit hanggang ngayon nasa SOCMED siya. Kung bakit marami siyang nakuhang pera noon. Alam niya yan na marami. Marami ang mga manonood niya ang sumuporta sa kanya dahil sa akin. Kasama pa 14 vloggers. Ay naku putya, andito yung teka, andito. Alam ko na send ko yata kay Joy yun. Teka. Nagkita kami ng personal sa hindi inaasahang pagkakataon nung isa sa mga sa 14 vloggers. First time kaming nagkita, kaya lang hindi kami nakapagkwentuhan ng matagal kasi nasa meeting nga kami. Then nung after meeting, nagpaalam na siya at siya meron pang engagement na pupuntahan. Meron siyang gagawin. Kaya kapag hindi kami nakapagkwentuhan talaga, sabi ko nga, marami namang next time. Ano na lang, sa kanila tayo magkwentuhan, Kuya Mar. Eto, si Kuya Mar Batigas, nagkita kami ng personal sa isang meeting na hindi nga inaasahan. Ayan, no? Si Kamar Batigas. First time namin nagkita ng personal nang hindi inaasahan. Si Kamar Batigas yan. Kaya ang saya nung meeting na yun eh. Andun din si Papa Trix. Hindi kami nakapagkuha na ng yung makapag-selfie. Nakalimutan na. Dahil sa kakadaldalan. Tapos si Mima Alicia. Kilala nyo naman siguro no, si Mima Alicia. Ayan nakapag-selfie ako kay Mima Alicia. Tapos kasama ko si Takeru. Kumain kami kumain kami sa Samgyup ni Takeru. Ayan si Takeru Miyamoto. Nag-Samgyup kami. Kasama namin sila Chris Ulo, si Birador Pikwa, saka si Ballpoint Man. Ayan. Si Ballpoint Man, si Chris Ulo, saka si Birador Pikwa. Ayan. Etong tatlong to yung kasama ko sa party doon sa Cafe 80s. Tapos ayan, kami ni Takeru. Nasa kabilang mesa naman sila Boss Mike, si Nyolo,
Sino pa ba? Ayan, nagano kami, oh. Nagganyan kami, Samgyup, oh. Samgyup, ayan. Ayan. Hindi, nakakalimutan ko na mag-video dun kila Boss Mike kasi kainan eh. Galit-galit na. Gutom na ako. Ayun, eto si Bungo TV. Sinabi ko rin kay Bungo, nakasama ko nga si Takero sa sila Boss Mike. Alam nyo, eto yung nakakatuwa kasi ito yung mga dati ko matinding kalaban talaga dito sa Kulaong Nation. Si Boss Mike, si Takero, si Bungo. Yan talaga matitindi kong kalaban talaga. Si Tol Bungo umabot pa sa punto na kinopyright ko yan. 2 copyright ko pumasok sa kanya. Muntik ng masara channel niya. Dahil nga matindi labanan noon. Pero ngayon, putya. Tropa-tropa kami. Alam ko, meron pa yata ako ditong video. Ito. Ito yung sinasabi mong bading at patay puto. Ayan naka MX5 lang naman. Boss Mike. Si Boss Mike. Sinasabihan mo ng patay gutom at walang pera. Naka-Mazda, Mazda yun MX5. Yan ang sinasabihan mo na patay gutom, kulao. Putang ina! Ako nakakalat-galat sa bodega. Pinaparate sa ganitong kalsada. Yung isang, yung 86 ko. Nung nakaraan. Diba? Putya, sinasabihan ni Kulao, patay gutom. Bading daw si Boss Mike, napakaganda ng asawa. Tapos sinasabihan ng patay gutom. Una kong nakitang sasakyan ni Boss Mike, yung Toyota Corolla GR Series. Nasakay na ako doon. Nung pumunta kaming Hong Kong, doon ako sa kanila, sa bahay niya natulog, na napakalaki ng bahay, napakaraming kwarto, parang 5, 6, 7 yung kwarto doon. May nabara, nabubulok lang sa sa parking area niya, yung sa may parking niya. Nandun lang inabara. Inaalikabok lang. Tapos yung Corolla kasi ginagamit niya. Ngayon, ang dami niyang collection ng mga kotse-kotse na mga Matchbox, mga ano ba pangalan nun sikat ngayon, yung nakalimutan ko. Nakalimutan ko, meron ako doon sa loob eh. Basta para Matchbox din siya. Ang dami niyang collection, pati mga robot. Tapos parang mansion talaga 'yung bahay niya. Tapos ngayon meron siyang Hot Wheels, Fritz Wheelan. Tama, Hot Wheels. Meron siyang MX5. Tapos nung nakaraan, nung nagkita kami, yung 86 niya na Toyota rin, GR din 'yun. Talaga si Boss Mike, kung sa pera, mayaman talaga. Mayaman talaga si Boss Mike, may lehitimong negosyo. Kaya etong si Kulaong, yung tawag niya kay Boss Mike na patay gutom at bading, mas magmumukhang bading si Kulaong at mas magmumukhang patay gutom siya kasi si Boss Mike lehitimo, may negosyo. Ate Catherine na love, Hot Wheels. Ate Maye, takyatan ng channel Mac, debatehan dati. May watch brand pa. Ay, oo. Naku, bili na kayo ng watch brand niya. Yung watch niya, yung Mike Cervera watch. Andun sa loob yung watch eh. Iaano ko yan sa inyo, sa mga tropa pips ko. Kasi ako, sinusuot ko yung watch niya kapag sa mga katulad na-imbitahan tayo sa binyag. Disente ka, suot mo, Mike Cervera watch. Kala mo, yung watch niya, talagang, yung tawag dito, yung parang suot mo talaga pang mayaman. Parang mahuhold up ka pag sinuot mo eh. Ando sa loob eh.
Oo, ando sa loob. Saka na lang kapag pakita natin. Nando sa loob kasi. Ganda kasi nung watch na yun. Actually, marami siyang pinakita ko na yan sa GC natin. Kapag order kayo pag gusto nyo. At murang-mura. Yung Mike Cervera watch na yan. Ngayon, itong magkakasama kami. Actually, napagkwentuhan din namin si Kulaong. Na rin namin yung tungkol kay Kulaong. Sabi nga ni Boss Mike, sinabi ko yung update tungkol kay Kulaong. Sabi nga ni Boss Mike, si Kulaong nga kasi nagse-self-destruct. Naghahanap na lang yan ng damay. Kaya lang, ang problema, wala siya maidamay. Yes, ganda ng bahay ganda bahay na. Kapunta na nga ako doon, Ate Mayet. Nakatulog ako doon ng 2 gabi. Ay, hindi, isang gabi lang pala. Isang gabi lang. Ano ba? Isang gabi lang pala. Kasi yung last day na sa hotel ako natulog. Ayun. Isang gabi lang pala ako. Yung pagkagaling namin ng Hong Kong, sa hotel ako natulog. Hindi nga pala ako sumama pabalik dun sa bahay niya kasi malalayo ako. Kasi Valenzuela siya eh. Ngayon, nung napag-usapan nga namin yung mga dating labanan, yung mga dating asaran, nakakatuwa lang na yun ang napagkukwentuhan namin. Pag napagkwentuhan siya, na lang, yung tuksuan na lang yung dati, ganito, ganyan. Tapos alam mo yung magtatawanan kami, grabe yung labanan noon. Tapos si Takeru, talagang inaamin niya, grabe ang inis niya sa akin. Grabe pikon niya sa akin dati. Sa lahat ng vlogger na nakalaban niya, ako daw yung pinaka nakakapikon. Magsalita pa lang daw ako. Pikon na siya noon. Kaya nagla-live na rin siya noon. Sabi ko nga, kitang-kita naman na talagang pikon sa akin si Take. Kasi kahit na hirap siya noon sa signal eh. Talagang siya eh, talagang nagla-live siya para lang ma-soft lock ako noon eh. Tapos ito pa si Bungo dito, yan. Nabanggit ko kay Bungo na magka-chat kami. Like, kasama mo si Boss Mike, saka si si Takeru. Tapos yun nga na nakita natin ngayon to, yung kakasuhan ni Kulaong si Bungo. Alam mo yung hindi ka man lang kakabahan kasi kay Kulaong eh, bakit? Buti sana kung lahat ng sinabi nito ginawa niya. Diba? Mas madali nga magtayo ng parisan kaysa magkaso. Sa totoo lang po mas madaling magtayo ng parisan. Bakit? Kapag ikaw nagtayo ka ng parisan, malugi man, maubos man yung pera, diba? Hindi ka magsisisi. Magsisi ka man kasi nawala yung pera. Pero, kapag kasi ikaw nagkaso at mahina yung kaso mo at ikaw ay natalo sa kaso, pwede ka pang balikan ng kaso. Or, katulad nung nangyayari sa kanya ngayon, na humaharap siya sa napakalaking problema. Diba? Kaya po mamaya, alam ko 2:00 yata ng umaga yung ginawa kong Pero tayo, mag-members only na po tayo mamaya. Kasi, kaya po tayo mag-members only. So, soplakin lang natin si Kulaong ng private, ng video na nakatago na ang makakapanood lang yung mga solid tropa pips natin. Para masoplak natin yung mga pinagsasasabi ni Kulaong sa mga live niya ngayon. So, soplakin lang natin. Kaya po, kung sakali, baka kayo, gusto nyo lang naman, mamaya nyo po malalaman dun sa ating members only na live. Pag-uusapan po natin yan mamaya. Para, kasi, dun na lang natin pag-usapan. Mas maganda roon. Kasi, talagang, maipapaliwanag ko sa inyo, masasabi ko po sa inyo kung ano talaga ang sitwasyon ni Kulaong na hindi po niya pinagtatapat sa lahat ng kanyang mga hindi po niya kasi pinagtatapat yun. Kaya magpa-member na kayo, sabi ni Kuya Kenkel. Ito, punta tayo dito pa sa video ni Kulaong.
O, huwag yun ang pagbabanggitin yung mga taong walang tira. O, huwag yun ang banggitin, mga wala naman tira. Binabanggit nyo pa. O. Pag may narinig na, ano nga, nangangalisag na eh. Huwag yun ang banggitin. Boss, ano masasabi mo kay Makabaho? Bahala siya sa buhay niya. Wala akong pakisabi. Bahala na siya sa buhay niya ngayon eh. Kung murahin mo dati, parang wala lang. Ngayon eh, bahala na siya sa buhay niya. Tapos, nangangalisag daw. Sino kaya yung nangangalisag? Actually ko lang, sino ba hindi umaten ng hearing sa Paranaque dahil nangangamoy warrant of arrest na? Diba ikaw yun? Sino nangangalisag? Si Makagago pa ba yung nangangalisag? Eh, yung nangangalisag na tatakot. Sabihin, walang tira. Eh, putya, na ipakulong ka nga ng ilang araw. Diba? Wala, ganun pa ba yung walang tira ba? Eh, ang sarap pala maging walang tira kung ganun ang ganun ang sitwasyon na kayang-kaya ka ipakulong. Pakidum. Harapin ko yung kaso niya. Harapin mo yung kaso ko. Ganun lang. Hindi lang banggitin yung pangalan niya. Wag nang banggitin yung pangalan kasi baka nga naman daw dumami yung kaso niya na naman. Mga feelings lang yun. Oh, 'di ba? Feeling strong. Feeling strong daw si Makagago. Eh, strong naman talaga kasi strong yung kaso laban sa'yo kasi unjust vexation lang pero napahuli ka, 'di ba? Ibig sabihin, may prima facie evidence sa unjust vexation na nilabag mo. Iyak sa huli yan. Ganun lang. Ito yung sinasabi ni Kulaong, eh, alam niyo naman, di ba? King of deception yun eh. Ha? Di na niya masabi yung peanut. Oo nga. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.